Mayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends. Kini nausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe nga magadalit kaninyo og lain na sad nga istorya sa kinabuhi nga pinadangat sa usa sa atuang mga YouTube subscribers. Dinhi lang sa atuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Sa atong mga bisita, kung first time lang nimo diri, ay kalimot pag-click sa subscribe button o sa notification button para ma-notify ka sa mga bag-ong istorya. Sa ato sa mga kaigsunan diha nga nagpangita pa sa mga karaan nga mga istorya, pwede nyo ma-check sa lain natong YouTube channel ang Katabi Kauban ni Ate Gems. O kamo diha nga ginahan mo padasan sa kaugalingon nyong istorya, pwede nyo i-check ang link below kung asa ninyo mapada ang inyohang istorya. So di kita maglangay o ganiya na ang istorya sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Ang atong istorya karong adlaw magatuki kabahin sa relasyon. Mao ni nga naguluhan kini og karelasyon, book 2 sa kaagi ni Jonar. Dear Papa Joe, kumusta? Mayong adlaw og mayong adlaw pud sa tanang mga avid nga mga followers nimo sa imong YouTube channel. Nakapadaan ako og letter long time ago. Ako di ito si Jonar nga OFW nga taga South Korea. I have a very complicated relationships. My life was up and downs, particularly sa mga babae nga nalambigit sa akong kinabuhi. Nakabuhat ko mga butang sa akong past nga akong gikauwaw. Batanon pa magko niya to og taga-prom di pagyud. Unya dihang na-expose nako sa syudad og labi na niya tong naka-abroad nako sa Korea, nakakwarta-kwarta na, di na nagsugod nga nausab ko. I know nga daghan ang nibash na ko niadto sa akong story nga bisag unsa nila ilang gipangana ko sama sa feeling gwapo, babaero ug uban pa. Para sa recap sa akong storya nga gipadala Papa Joe, ako lamong daan nga unhan nga dili siya happy ending. Kay murag nagabaan na hinuong ko sa akong kadukirok og babae. Ang resulta, wa na gihinuong nahabilin ka nako nga bisan og usa. Pobre akong kagikan sa probinsya sa Leyte. Nangindahay og panabaho isip factory worker sa South Korea. O dito, nako nailaila ang akong uyab nga si Mayan. Perfect girl na unta si Mayan para nako. Pero diyang nauli nako sa Pilipinas, nailaila nako ang among silingan nga si Aimee. Unya, nagkaanak jud mi. Pagbalik nako sa Korea, nasakpan ko ni Mayan. Nasuko siya nako og iya kong gibuwagan. Pero iya akong napasaylo na dugay. Unya, nagbalik mi. Pero diyang I gained back her trust, lain na pud nga tentasyon ang niabot nako dihang nagka-communicate mi sa akong childhood friend. Siya si Missy nga naka-base sa Canada. Nadani ko kang Messi. Kay gawas nga ni gwapa na siya, gipramisan ko niya nga paadtuon sa Canada para adto nami mamuyo kung makasal nami. Sumauto, nagsabot mi nga mamakasyon sa Pilipinas ug ura-urada nagpakasal. Si Mayan nga nahabilin sa South Korea, blind kayo. Abi niya og nagbakasyon lang ko sa Pilipinas. Wa siya kasayuran nga gikasal nami ni Missy. Pero sa gikaingon ko pa, why aso nga makumkum. Nahibawan ko ni Mayan og siyempre nasuko siya nako og iya ko nga gipanghimaraot. Kisa may malipay sa kong gibuhat Papa Joe. Sa laing bahin, mas maayo na pod nga nakibaw si Mayan para di na ko makonsensya. Og puslan man nga gikasal na ko sa laing babae, mu focus na lang ko sa akong asawa. Pero just in time nga gusto na ako nga magseryoso o mo stick to one sa akong asawa, dito nang po ni gawas ang tinuod nga kolor o batasan ni Missy. Silosa kaayo, walay adlaw nga di mangaway, hinuon. Naman po siya basihan kay bawa manggod siya nga na ako'y ex sa Korea. Napo ko'y ex sa Pilipinas ug napadyo ko'y anak nga tukang Aimee. Bisag kung saan ako pasabot si Missy nga wa na mi sa tanan ako mga ex pero magselos gyapon siya. Ang mga friends na ko mga babae sa Friendster kay iyang pangawayon. Niya itong higayuna,
LDR namin ni Missy. Kay nibalik naman siya og Canada. Unya ako sa South Korea. Tungod sa selos ni Missy, gusto siya nga kontrolo ng akong tibok kinabuhi. Kuhaon na daw niya ang akong tibok sweldo kay siya nalay mo padala og kwarta sa akong pamilya o sa among anak ni Amy nga akong gisuportaan. Dili kay kana lang. Dagan pa kayo siya og mga demands nga mura hinuon og siya na ang magbuot og mura na ko og robot. Ultimo ang ako mga activities daily iyang ipareport ngadto niya. Tungod sa iyang gibuhat na turn off ko niya completely. Ako makompare ang batasan nila ni Mayan ug ni Missy nga lahi ra gyud kayo. Exact opposite ang ilang batasan kay si Mayan very understanding. Dili selosa, dili magsigig duda, dili gustog labad, very thoughtful ug caring kaayo diri kanako. Kalami gyud iparok sa akong ulo sa akong stupidity. Diha naman ta ko'y gold pero akong gilabay o gipulihan ako og gold plated. Kadako na kong pagmahay, Papa Joe. Human sa pila ka buwan akong struggle sa mong relasyon ni Missy, nakahukom ko nga buwagan na lang siya aron balikan ako si Mayan. Yes, nagkabuwag mi ni Missy. Ang akong factory nasa Ansan. O dito ra pod nagpuyo sa container van sulod ra pod sa among factory. Samtang si Mayan, layo ang iyang factory diri kanako. Kay tuwa man siya sa Kimpushi. Di sakay og bus og nibiyahe og pila ka oras, usap ako naabot sa Kimpushi. Pero pag-abot na ako sa gipuy-an nila ni Mayan, akong gipangutana si Oni. Nga usa ka Koreana nga kauban niya sa trabaho. Na malihog ko nga pwede ba na ako maistorya si Mayan, bisan og kadiyot lang. Pero gitupag ko niya nga wala na si Mayan, ni pauli na sa Pilipinas. Murag nahugno sa akong gibarugan og Mayo unya og late to Sibulang kay dali ra kay nako adtuon. Pero ang Korea to Philippines dili sayon. Dili sayon nga makauli-uli sa imong gusto kay magagad pa ka ug musugot ba ang mga sanjangnim nga mobakasyon ka og Pilipinas. Pagmanangin ako kang sanjangnim misugot siya nga mobakasyon ko og 5 ka adlaw pero sagot nako ang pliti. Unya pod diha dayon kay maghuwat pa o kanang muhinay dili diha dayon kay gusto pa nga muhinay pa ang production kanang way daghang orders. Usa pa ko niya tugtan nga makauli og Pilipinas, Papa Joe. Nilanat gyud og 3 ka buwan usa pa og gitugtan sa akong amo nga Koreano. Igo-igo gyud nga pag-abot nako sa ilang Mayan sa Pilipinas, nawahin ako, Papa Joe. It's too late. Too late na kayo kay naka-move on na siya. Kay gibalikan niya ang iyang ex nga maoy amahan sa iyahang anak. Very civil nga nakipagatubang si Maya nako. Wa na siya ill feelings nako. Wa ko niya giaway or unsa. Basta iya lang kong giingnan nga nagkabalik na siya sa papa sa iyahang anak. Kasakit sa kundughan pero wa ako nagpahalata nga tukang Mayan. Instead, ako siyang giingnan nga salamat. Ang pagkigatubang nimo nako ug tarong nimong pag-istorya enough na kayo nako. I wish your happiness, Mayan. Sige, adto nako. I-regards na lang ko ni Sam. Si Sam, mao ang anak ni Mayan nga nasuod na pud nako during adto nga time nga kami pa. Nibalik og Korea nga luhaan. Wahay na ang pagbasol ug mutuo na gyud ko og gaba. Gigabhaan na gyud ko, Papa Joe. Padayon ko nga nagtrabaho sa South Korea ug after pila ka buwan nakadesisyon ko nga tawgan si Missy sa Canada. After all, siya paghihapon ang akong asawa. Pero diyang nagkaistorya mi iya kong giingnan nga nakamata na siya og di na gyud siya makigbalik nako. Di napud kuno siya mouli og Pilipinas kay wa na siya ulion. Mag-remind lang kuno ang Pilipinas sa sayop niyang desisyon nga mao ang pagpakasal niya kanako. Ug ang pinakasakit kay matud pa niya mabdus na siya sa Canadian niya nga uyab ug nagplano ko sila nga magpakasal. Natamimi ko sa kung nadungogi kang Missy, but still I wish her good luck. Dito nagsugod nga murag na depress ko, Papa Joe. Sa tinuod lang daghang mga babae sa Korea pero wa na ko nakipagrelasyon pa. Diyang hapit na ma-end ang akong contract, akong gichatan si Amy. Ang inahan,
sa akong anak. Pero tuwa na siya sa Taiwan, nag-OFW o dili na po siya single. Di samot ang kahaw-ang akong gibati nga ako rin mabasol. Kung nag-stick to one palang unta ko babae, di unta ko mag-zero balance. Dili unta ko kutkuton sa akong konsensya. Pila ka buwan na nilabay na end ang akong contract pero wa ko muli sa Pilipinas. I decided nga magtago ng tago o TNT. Lahin akong factory niya to. Dito ko sa factory nga mundawat og TNT. Na ako'y mga kaubang Pinoy pod nga sama na ako TNT. Okay naman po namong kahimtang kay sa kadugay na namo sa Korea kay bawo na kay mi sa mga pasikot-sikot para dili madakpan. Ang among mga kaubang Koreans kay sila ra pud ang mutago namo Papa Joe. Kay bawo sila sa among status. Ug tungod kay nasuod na namo sila, concerned sila. Diri ka namo nga dili mi masakpan. Ang mga kauban ako sa container van nga converted into puy-anan kay TNT pod. Sila si Arthur o Nay Leonor. Tungod kay babae si Nay Leonor, siya ang ni-occupy sa kwarto, sa container. Ang container van man good, gamay rasad siya. Doon na sa kwarto o niya inigawas ni mo kay sala o kusina na namo. Balik kami si Arthur na sa sala magkatulganan. Pero diyang nakakita og uyab-uyab si Arthur nga babae nga usapod ka TNT ni tipon si Emily sa muang van. Mao nga upat na mi nga nag-share sa gamay na mong puy-anan. Butan kay si Nay Leonor nga giveaway niya ang kwarto. Iyang gihatag nila ni Arthur ug Emily kay lagi sila may couple nga nakinahanglan og privacy. Ang ending kami si Nay Leonor ang naghigda sa sala. Okay naman po, kay bisan todo limited mi. Makagawas-gawas raman sa mi. Pero kanang nami kwarta. Kaya dagko magyud kay sweldo sa Korea. Bisan og kapoy ang trabaho. Ang amo di ay nga trabaho kay maghimo mi og mga furniture sama sa cabinets, bed frames ug uban pa. Doon na may noy mga heater sa among van kung mag-winter sa Korea. Kay sa Korea man good, bugnaw kayo og winter kay mag-snow o niya nga among gipuy-an kay made of galvanized steel roofing. Mao nga mubugnaw gyud og taman. Basin og mukagingmi sa kabugnaw og maglisog noon og lihok kung walay heater during winter. Pero ang nakapait kay kung mag-summer sad buwan sa July hangtod sa August ug hangtod sa September, mao na ang init sad kaayo sa South Korea, Papa Joe. Unya, wala ba may install og aircon sa among mga boss kay nagtuo sila nga di kinahanglan namo kay anad na magkonomi og init sa Pilipinas. Puwerte yung inita sa among van kay mo-absorb man ang kainit sa metal. Bisan unsa nalay buhaton namo ni Nay Leonor para makuha-kuhaan ang kainit. Ang buhaton ni Nay Leonor kay magbasa siya og mga habol ug mga comforter o niya ihaklap niya sa mga bungbong sud sa van para di kayo makalapos ang kainit. Tungod sa kainit, maghukas-hukas na lang misud sa si Nay Leonor. Magbra na lang kay di gyud matabang ang kainit. Ako sad maghukas o niya mag-boxer short. Samtang sa laing bahin silang si Arthur ug Emily sa sud sa kwarto, base naghubo-hubo na lang pud sila. Okay sila dito kay di man sila makitaan, kaya naman sila sa kwarto. Kumugawa si Emily ug Arthur ilaming makitaan nga halos maghubo na kay puwerte na yung inita. Diha, nagsugod ang conflict nila ni Emily ug ni Nay Leonor. Si Emily usa ka Ilocano pero Tagalog ang iyang inistoryahan. Samtang si Nay Leonor usa ka Bisaya kay taga Negros man siya. Magselos naman good si Emily kang Nay Leonor kay masakpan ko niya nga mutanaw sa si Arthur sa dugan ni Nay Leonor. Hangtod amo lang nabantayan nga wa na sila'y tinagdanay. Matod pa ni Nay Leonor nga, Junar, pati agyug batasan na ng Ilocana ha, oy. Di po siguro tanang Ilocano, bating batasan na oy, tubag ko pa. Kasagaran yun na nila Junar eh, mga maot kayo, kapila na ko nakauban sa trabaho og mga Ilocano nga sigilag pangitag away o niya, kung suklan ra ba, og mga Bisaya, muatras. Matod pa ni Nay Leonor. Pasensyahin na lang na oy, kay kibaw na biya ka sa tuwang status diri. Dili maayo nga magunay-unay ta. Kay pareho ba ta nga TNT? Tubag ko pa. Mahumito na gibuhat na ako.
Ambot ba na niya oy nganong silosan ko niya nga magbrabra ko nga nilaylay na mga nga akong yutots dire. Matod pa ni na Leonor. Pagsulti niya na ako niya to, wa ko makapugong og nakatanaw ko sa iyahang dughan. Maguwang lang nako siya og 10 years si na Leonor. Di siya mailahan nga 46 years old. Og sa tanaw nako, nakapag ito'y rason nga magselos si Emilinia. Si na Leonor di ay usa ka byuda. Namatay ang bana nga diha na siya sa Korea nagtrabaho. Wala gani siya kauli pagkamatay kay TNT naman siya dito. Dunay duha ka anak si na Leonor nga mga minyo na pud. Unya matod pa niya nako nga 18 years na siya nga nag-TNT sa Korea. Siksiyon pa man gyud si na Leonor. Dili malikayan nga masilosan pa. Matod pa nako niya nga seksihon jud ka na Leonor. Di katawa siya og nagstoryanan na pud mi og mga nindot niyang kaagi sa Pilipinas kauban niyang bana og mga anak. Sawa pa siya nilarga sa Korea. Kundi pa tungod sa kalisod Junior, di na ko biyaan akong pamilya oy. Pero abi nimo, nagtuog yun ko nga kumularga ko diri. Ma-okay nga akong pamilya. Baka human ang akong mga anak. Pero wala. Tanawa. O sa tabo, namatay ang akong bana. Akong mga anak, nangaminyo og sayo. Huwag gani makatapos og college. Murag ang tanan akong paningkamot. Nauli. Sa wala. Hay. Igon lang ko sa pagpanghupaw. O itubag niya nga, pareha bito tanay. Ibaw na magyug ka sa akong love story. Ang ato lang ani nga, padayon lang taog trabaho. Magamping nga di ta madakpan. Tubag ko pa. Maugyod dong. Padayon lang ta ani kay napakoy mga apong nga gigatas. Matod pa ni na Leonor diri kanako nga nagkatawa. Si na Leonor manggod ang nagbuhi sa pamilya sa iyang mga anak. Magpuli-puli lang sila og chat niya ang duha niya ka mga anak kumahutdan og gatas og diaper. Ang iyang mga apo dito sa Pilipinas. Mapinanggaon kayo si na Leonor nako. Kumuati man siya nako daw iya kong anak. Ati manon yun ko niya og pagkaon. Lutuan ko niya sa akong mga paboritong sudan sama sa minudo, tinulang manok, nga lami kayo. Kung pa si na Leonor, basin magsige na lang kong kaon og cup noodles. Mao nga dako kayo akong pasalamat nga to niya. Grabe mo timan si na Leonor nga murag wa na siya kakapoy. Bisan og gikan mi sa trabaho. Unya kapoy kayo ang lawas, pero inikatug na mo, unya dili pa mi makatug tungod sa kainit. Dili kini mahimutang kay sige og haklap og mga basa nga comforter sa mong bungbong para makuhaan ang kainit sud sa mong container van. Katulog na nayoy. Ako nila ilis anak kung mauga nag mga basa ang comforter diha. Matod ko pa ngadto niya. Ay sige lang Junior, oy. Okay ra ko. Ikaw may katulog diha. Tubag pa niya. Pang night shift manggod mi niadto. Samtang sila si Arthur ug Emily pang day shift sila. Mas pait mi si na Leonor kay naatol nga summer unya naglagiting ang kainit sa adlaw. Di mi makatug og adlawan. Hangtod nga niabot ang buwan sa Oktubre nga inanay na nga nibugnaw ang panahon kay padung naman pod mag-winter. Nakapahuway na mi og tarong si na Leonor. Usa ka adlaw niadto dihay natabo nga wa na mo damaha nga may tabo. Tingtugnaw na pod to. Niadto og lami na kayo ang panahon. Mao na lang mong namatngunan nga pagmatana mo nagtapad na mi si na Leonor og dili kay kana lang. Nagaksanay paming duha. Nagyahay mi og balikwas og nagpalayo sa usa. Murag nauwaw mi sa naitabo. Usa gitabuang nga nagaksanay manuming duha. Tagsa man ta mig foam nga higdaanan pero si na Leonor siguro ang nibalhin sa kong foam nga gihigdaan kay naa pa man gihapon ko sa kong foam. Wa ko'y tingog-tingog niya to kay di ko gusto nga ma-offense siya. Sa tinod lang, wa ko'y pagtanaw niya nga lain. Akong pagtatar niya, samar gyud sa akong nanay Papa Joe. Hangtod nga, siya na ang niuna og ingon nako nga, sorry Jonar ha, nga nibalhin ko sa imong foam. Ako pod, wa ko makasabot nga nung gibuhaton nako. Pero kung di kaganahan, mubalik ko sa kong foam. Matod pa niya. Ha? Okay ra nay Leonor, di lang katapad lang ka kung ganahan ka. Nasulti ko lang to Papa Joe para di siya ma-offend.
dako mo kayo kong respeto sa iya ha. Tanan niya pagpangga nako. Di ko gusto nga mahiubos siya nako. Uso ka niya to Papa Joe magtapad na mighigda si Leonor. Muga ko siya sa kong hawak kung makatuog na mi. Pero why na itabo na mo. At first murag lain og kiwaw sa kong part pero nadugay na ana na lang ko. Siguro matawag na namo ang among sitwasyon og companionship lang. Namin sa usa ka lugar nga layo ang among pamilya. Parehong walay love life. Parehong dunay mga excess baggage. Parehong mga frustrated sa kinabuhi. And siguro nakita na mo sa sagusa ang peace o contentment. Niabot pa ganiyang higayon nga pangitaon na nako ang iyang companion kung matuog na ko nga wa siya. Labi na og mag-overtime siya. Ako siya nga sa factory nga walking distance ra sa among gipuy-an. Kugihan kayo si Leonor. Ako siyang naabtan nga nag-inusara sa factory og naglihas sa mga kahoy. Nganong niya pa magkadri nga tugnaw biya kayo. Matug pa nga to kang Leonor. Gidanan ti kag kape oh. Inom para sad mainitan ni mong tiyan. Tubag ko pa. Gidawat niya ang kape o giinom. Unya, giabog na ko niya. Okay ra kuno siya. Musunod ra siya kuno. Nako. Purtigid ka kugihan ni Leonor. Pila ka tuig na siya nga nagtrabaho sa Korea. Pero wag hiyapoy tigom kay halos tanan niyang sweldo. Iyang gipadala sa iyang pamilya, sa iyang mga anak. Imbis makahupahuway kay dagko ni mga anak, naduga nga na hinuon og balig duha ka pamilya nga iyahang gibuhi. Ang akong gibuhat, ako siyang gilutuan og linat-ang baka para makahigop siya og init kay purti na bang tugnawa niya to kay November naman, Papa Joe. Ingon niya to ka casual ang among relasyon. Ambot kung mao ba niya ang gitawag nila og symbiotic relationship, Papa Joe. Kaming duha si Leonor, wa may formal nga title sa among relasyon. Pero nagkasinabot mi. Feeling na duha, we need each other sa lugar nga inihap ang among mga lihok. Usa ka adlaw niadto nakita na kong nag-ilis si Leonor kay moadto na kuno siya sa Bupyongyok. Ako siyang giingnan nga dili mayong ideya kay plastada ra kayo. Pero matud pa niya. Mangumpra siya og daghan para ipadala siya mga anak kay mag-December na. Mamalit daw siya og pinaskuhan. Ang Bupyongyok di ay Papa Joe kay usa ka train station at the same time. Shopping center pud. Purting daghang mga baligya, halos tanan naa didto sa mga Korean bags, shoes, dress, t-shirts ug dili kay kana lang. Naapoy mga kan-anan. Nindot gyud kayo i-shopping didto. Nahinumduman lang nako hinuon nitong legal pa ko sa Korea. Kay kami man si Mayan niadto. Pirmi. Paborito kayo ni Mayan at tuan ang Bupyongyok. Kay ato siya mamalit para ipada sa iyang pamilya. And those were the days. Ang gingan si Leonor nga kuyugan ako siya. So kaming duha anangan to sa Bupyongyok. Dito ako nakitaan ang daghan kay mga Pinoy nga nag-shopping dito. Mauna sa Korea, Papa Joe. Bisan og asa ka makatagbo kag mga Pinoy. Nakuyawan lamid dihang nakita mig mga pulis. Ang akong gibuhat, kalmar ako. Og wa gyud ko magpasabot nga nakuyawan mi nga nakita og pulis. Akong gigbayan si Leonor. Nikupot pud siya sa akong kamot og nag-holding hands mi nga naginahinay og lakaw padung mosakay og train balik sa among lugar. Nakaginawa mi og lawom din nakalarga na ang train. Ang gikuyawan nako kay wa ra ba nako madala ang akong kwarta tanan. Ingon ani man gyud mi diri mulakaw. Dadon gyud tanang kwarta kay wa man sa mi masayod ug makabalik pa ba mi sa among gipuy-an. December 24 kato gabi Pasko kato Papa Joe pero nagtrabaho mi si Leonor. Sulod sa factory kay panggabi man mi. Kami ran duha sa factory nga nagtikaw-tikaw. Pagpatak gyud sa alas 12 sa tungang gabi ni duol si Leonor nako og nigakos. Merry Christmas, Junar. Matod pa niya nako. Merry Christmas pud nay. Tubag ko pa dayong baos o gakos niya. Tana, mag-break sa ta. At ito kaunan itong giluto ng spaghetti o fruit salad. Matod pa ni Leonor. Dari ka na ako. Nagkupta na mi sa mga kamot si Leonor nga nanggawa sa factory. Gisugat mi sa tumang kabugnaw nga nidaitol sa among naong. Bisa nagpurti ka baga sa among mga jacket pero wa kapiog sa kabugnaw, Papa Joe. Nag-snow pag yun niya to. Mo nga basa-basa ang palibot.
Nagdagandagan namin duha si Leonor para makaiskapo sa snow o katugnaw. Mao maguna mong buhaton, magdagandagan mi nga musud sa container van kay init man dito kay naamay heater. Mao gyud pagsud na mo sa mong van diyang sa kalit lang dunay mga kasikas nga among nabati sa gawas. Wa na gani mi kapunit sa mong kwarta nga amo nang giandam daan in kaso ug mao toy may tabo. Yes, Papa Joe. Gi-raid ang among gipuy-an kay naay nakatip about sa mga TNT nga nagpuyo didto. Gidakop mi si Leonor. Ang nakapait kay wagyo mi mada ni Leonor ug wa niya mada ang iyang kwarta kay kinsa may magdahom nga sa Christmas Eve dunay ni raid sa among gipuy-an. Ako inoon na ako'y kwarta kay naaman sa akong sapatos permi nakabutang ang akong kwarta. Pero di gyud tanan, Papa Joe. Sakit lang kayo palandungon nga mismo ang kauban namang Pinoy mao di ay nag-report na mo. Mao di ay wa sila si Arthur ug Emily nang lakaw sila kay sila man di ay ang ni-report. Nagdumot gyud si Emily kang Leonor nga naimpluwensyahan niya si Arthur. Nagilom-ilom ra day sila. Dugay na sila nga nagplano nga mamalhin og laing factory. Unya ilaming gipahamak. Usahay kapwa Pilipino ragyoy munay ni mo, Papa Joe. Human sa makuti na mong kahimtang sa embassy na deport nami padung sa Pilipinas. Naluoy ko kay Leonor kay nagsigi og hilak. Gikan sa Korea, naabot na lami og airport sa Manila. Naghubag na ang iyang mga mata sa paghilak. Ay na lang gud og kaguol. Di ba day ka malipay nga after 18 years makasimot kag balik sa hangin sa Pilipinas? Dili ba day ka malipay nga makakita sa imong mga anak ug mga apo? Matud ko pa nga to niya. Malipay man ko Junar pero nga akong nagulaan kay walang-wala jud ko. Nakabalik ko Pilipinas nga wa jud ko'y kwarta. Tubag pa niya, Papa Joe. Usaon nga ang tanang kwarta niya tuaman siya mga anak, Papa Joe. Naunta siya tinigom sa Korea pero tungod sa kakalit nga pangitabo, wa na niya mapunit ang iyang tinaguan nga kwarta. Ay kabalaka ng kwarta oy. Niya ko tabangan tika. Ay lagkawa og sampit na ako. Pasalig ko pa ngadto niya. Ako mga Papa Joe, ang naning gipangandaman kay bawo magyud ko nga sa mo status sa TNT. Anytime pwede ka madakpan. So nangandam ko daan. Halos tanan akong kwarta gipadaan ako sa akong mama og i-deposit po dayon niya sa akong account o niya nagpalit po siya gyuta nga akong himuong farm. Doon na po ko'y mga napundar sama sa duha ka house and lot nga akong gipabangan sa Ormoc ug Tacloban. Gikan sa airport, nagkuyog gihapon mi sakay og eroplano padung sa Cebu. Unya dito na mi nagbuwag kay siya pa Negros, ako pa Leyte. Nihilak na produktaman si Leonor. Gikuot na ko tanang nahabili na akong kwarta sa akong gihatag niya. Nagbili na akong igo-igo nga makaabot sa mua. Oh, nga nang hilak pa man kanay. Smile po diya oy. Pag-joke-joke ko pa para malipay po siya. Naguulag ko Junior kay basin og mao ni katapusan natong panagkita. Tubag pa niya na ako. Dayon agungong na sad og hilak. Ayaw pagingon ana na makita pala kita. Karon pa hinuon nga niya nata sa atong nasod ug libre na ta makaadto sa atong gustong atuan nga di na ta mahadlok nga makita og pulis. Tubag ko pa nga to niya pero nagsige lang gyapon siya hilak. Mao nga ako siya gigakos og gihagkan ang ihang aping. Amping na Leonor ha. Kung takay lang gyapon ta. Matod ko pa niya. Unya nagbuwag na mi, Papa Joe. Balik sa realidad ang kinabuhi. Dini sa kaugalingon na tong nasod ang tinuod nga labanan. Samtang nagsakay ko og fast car padung sa mua, nagplano na kung saan pagsugod ang bago na akong kinabuhi. Akong gi-picture out daan ang farm nga ako ang sugdan. The moment nga mabot ko sa mua. Sa tunga-tunga sa akong farm, dunay gamay nga bahay kubo pero kompleto sa gamit. Dunay internet para updated ko sa mga pangitabo sa kalibutan. Matod pa sa akong mama nga namunga na kuno ang akong mga manggahan. Hinay-hinay na ko ga pananom. Plano na ko nga magbuhi na po ko og mga baboy, manok og kanding. Bisan tulog na deport ko sa Pilipinas pero wa ko masakiti. Dawat nam gud nako kay prepared na magkudaan, Papa Joe. Si Leonor gyud ang ako nabalakan. Pila ka adlaw ang nilabay ni chat si Leonor nako og ningon siya nga nagbalin-balhin siya og puyo sa iyang duha ka anak kay pabantayon daw siya sa iyang mga apo.
Nahurot na pud kuno ang kwarta nga akong gihatag niya. Mao nga ako na po siyang gipadad-an og kwarta, Papa Joe. Pero mao lagi na, iyang ibalita nako nga singka-singkaan na lang siya sa mga anak. Mao nga maghilak na lang pod siya nga manawag nako. Kung ganahan ka nay, may paari lang kapuyo sa kong farm. Offer pa nako niya, Papa Joe. Ha? Ang buti mong ipasabot nga mag-live-in na ta? Pangutana pa niya. Ambot kung live-in ba matawag kung magtipon migpuyo sa farm? Am kunon ko nga gimingaw ko niya. O gipangita nako ang init sa iyahang lawas. May nomduman nako niya tong magakus pa ko niya. Samtang magbukot mi sa baga kayo nga comforter during sa winter sa Korea, Papa Joe. Oh, mao naman siguro na tawag ana kung mag-uban tagpuyo, di ba? Live-in may tawag ana. Tubag ko pa. Okay, Junior. Mananghid lang ko sa duha na ako ka mga anak. Pagkaugma dayon akong gipa-renovate ang akong bahay kubo. Gipabutangan akong balkonahe o nya coffee table o chair. Perfect kayo nga mga pimi si Leonor samtang nagatubang sa akong tanom nga mga mais. I'm sure malingaw siya sa farm kay hilig man siya og tanom-tanom o garden. Doon nakaadlaw nga naghuwat ko nga mutawag si Leonor nako para mo update kano siya mularga paingon sa kong farm. Ikatulo ka adlaw na kong huwat pero wa pagod na ko makontak si Leonor. Mao nga ako siyang gitawagan pero ang nitubag sa cellphone kay ang iyang anak nga naghilak. Giatake si Mama Leonor og wala na siya matabang. Ha? Kano sara? Nakuyawan ko pa nga nangutanan niya. At tunghuibis sa gabi tubag pa sa iyang anak. Pagkumana mong istorya siyang anak, akong gi-review kung kano sa milas nag-story sa phone nila Leonor. Alas 4:30 sa kadlawon, bali biyernes na, Papa Joe. Kung basihan ako ang gisulti siyang anak nga mga alas 11 sa gabi sa huibis namatay ang iyang mama. So mga 4 hours after mi nagstorya sa phone, unsa man dito nga akong kaistorya? Kalag ba dito ni Leonor? Kung sa manggani nga tanghaga sa pagtawag ni Leonor nako sa akong phone o kadlawon dako, pero wa na daay siya niadtong panahona, dili na ko matugkad, Papa Joe. Kay ako manggod ang klase nga tao nga di kayo mutuo og mga ingon-ana nga klase nga mga entities. Pero regardless og mutuo ko og sa dili, maunay nahitabo. Sa kung nahuna nga base ningon-ana kadako ang paghatag og importansya ni Leonor nako. Nga bisan og sa iyang pagtaliwan, ako paghihapon ang iyang nahuna-unaan. Pagkaugma dayon nilarga kong Negros para mo-attend sa iyang lubong, samtang nagsudong ko sa iyang pateng lawas, nakatuo nga ako mga luha. Hangtod na uli na ko sa pagbako. Gusto ko nga muhilak, gusto ko nga musyagit, pero di mahimo. Angay ako kontrolo ng akong kagalingon kay basin matinga sila. Nganong ingon ana na lang akong pagkahinagpis nga dili man nun mi igunsa ni Leonor. Wa sila ni bawaan nga naa mi relasyon. Relasyon? Doon na ba mi matawag nga relasyon ni Leonor? Sa sinugdanan palang giisip na ko siyang inahan. Mao gani nga Leonor ang akong tawag niya. Pero wala siya gisulti nako kung nahigugma ba siya nako o wala. Basta ang among feelings usag-usa kay mutual. Nagrespeto ay mi. Gipangga na mo among usa-usa. Wa mi away, wa mi silos. Wa mi laing gilantaw kundi kaayuhan sa matag-usan namo. Nihila ko, Papa Joe, og nagtuong ako mga luha nga nasampungan sa kong gisuot nga itom nga sunglasses. Dito na ko na-realize nga ang relasyon sa babae o lalaki dili lang kay kutob lang sa sex. Human sa lubong ni Leonor, nibalik na ko sa kong farm og masulubon og bugat ang dughan. Pero pagabot ako sa farm, diha silang mama og papa og doon na sila kauban. Ang akong anak nga dalaga na. Ang among anak ni Amy. Niyamin ang akong anak nako og ningon nga, "Pa, nindot lagi diri sa imong farm. Pwede ari ko magstay while nag-vacation mi karon sa Pilipinas?" Dali kay ko nakatubag niya, Papa Joe. "Sure nak, anytime. Bisag ari nakapuyo. Total, imuha man gihapon ning farm ug wala nako." Tubag pa nako niya. Si Papa pud, "Uy, asa man pud ko nga moadto mo abroad na sad ka?" Pangutana pa niya nako. Ang akong gipasabot sa akong anak nga kung wa na ko ning kalibutan na tungod kay dili magyud nato
matag-an og di gyud ta mo gamot dinhi. Kining tanan mamatay ta o mubiya sa ato mga mahal sa kinabuhi. Biyaan nato ang mga napundar nga mga kabtangan o kayutaan. Yes, Papa Joe, mo na leksyon nga ako nakatunan sa padayon akong pagpakabuhi ning kalibutana. Sa kadaghan nga kalibutanong butang nga gusto nimong maangkon, mura kag nakig marathon sa kinaiyahan para lang maabot ang imong mga damgo. Bisan asa ka nabot para lang paggukod sa imong giambisyon. And along the way, you meet different kinds of people, different nationalities, different folks, ug ang uban nila imo pang makarelasyon. Pero sa takulahaw lang mubiya taning kalibutan nga di madala sa atong lubnganan. Mao na nga importante nga magbilin tag ligasiya samtang buhi pa ta. Para pod ilang mahinumduman kung ato na pod nga turno nga mubiya ning kalibutana. Daghan kay kog mga sayop nga nabuhat ning kalibutana. Daghan kog babae nga napasakitan. Pero ang tanan ako nang gibasulan. Daghang salamat kay Papa Joe kung mahatagan nimo ning panahon nga mabasa ang ikaduhang chapter sa akong kinabuhi. I know nga di kini katapusan kay buhi pa man ko. Samtang buhi pa ang tao, padayon ang istorya. Padayon ang pag-ukab sa mga pahina. Who knows? Sa unahan nga pages sa akong istorya, makitaan pa dayon nako ang laing nilalang nga mahimo na kong karelasyon ug maoy makauban nako sa akong farm. Dini na lang kutob Papa Joe kini ang imong magtatampo, Jonar.